Nainggit ka ba kay Tyrone dahil siya ang pinili ni Alon Ray? Halos paanas lamang na tanong niya rito. Masaya ako para sa kanila. Tipid na sagot ito sa kanya. May pait sa mga labing ngumiti siya, saka ibinaling na ang tingin sa may bintana. Gusto sana niyang itanong kay Miguel kung hindi niya niloko si Tyrone. Magugustuhan din ba siya nito? Pero pinili na lamang niyang sarilinin ang katanungang iyon dahil baka masaktan lang siya sa isasagot ito. Huminto ang sasakyan nila sa isang ice cream parlor. Pinilhan siya nito ng ice cream at naglakad-lakad sila sa park habang bitbit nito si Paula. Masyado na mabigat si Paula. Umuwi na lang tayo. Anya dito. No, okay lang ako. Sandali lang tayo dito. Para lang mawala yung stress na binigay ni Rochelle sa'yo kanina. Sabi nito sa kanya. Hinawakan nito ang isang kamay niya at iginiya sa may bench. Para siya makukuryente sa pagdampi ng pala dito sa kanyang kamay. Hindi tuloy niya alam kung alin ang mas masarap, yung ice cream na kinakain niya o yung pakiramdam na dinudulot habang magka-holding hands sila ni Miguel. At mula sa liwanag na nagmumula sa lamppost, kitang-kita niya ang mga mata ni Miguel na waring nananabik na mahalikan siya. Or nabubulagan lamang siya. Napapikit siya ng tila halikan na siya nito. Bago pa maglapat ang kanilang mga labi, ay nagising na si Paula. Tito Miguel? Mami? Anong ginagawa natin dito? Tanong nito habang kinukusot ang mga mata. Wow! Ice cream! Gusto ko rin po ng ice cream! Halata ang pagkadismaya sa mukha ni Miguel. Wala itong nagawa kundi bilhan na lamang ng ice cream si Paula. Pagkaubos noon ay umuwi na sila. Nagulat siya nang sa halip sa bahay nito ay doon sila tumuloy sa isa sa pinakamahal at prestigious na hotel. Hindi ko alam na ganito kakagalante, anya rito. Lalo na siguro kay Elise, sabi niya habang iniisip kung ano ang sorpresa inihanda nito para sa dalaga. Mas special siguro, ngunit hindi naman ito sinagot ang tanong niya kaya mas lalo lamang siya na curious. Nakahiga na si Paula nang tawagan siya ni Miguel. Lumabas ka saglit. May gusto lang ako ipakita sa'yo. Utos ito sa kanya. Tumayo siya at isinuot ang kanyang bathrobe. Pagbukas niya ng pinto ay naroon na si Miguel at iginiya siya nito papunta sa pinakatuktok ng hotel. Nagulat siya nang may mga musikero doon. Nahihiya siya dahil nakapajama lamang siya. Isinasayaw siya ni Miguel habang tumutugtog ang isang romantikong musika. Itinuloy ko lang yung hindi natin natapos kanina. Halos paanas lamang nasabi nito sa kanya. Pabilis ang puso niya. May nais pa itong ipahiwatig sa kanya? Nakaragdag ba ang mga bituin sa langit sa romantic atmosphere ng mga sandaling iyon? Kaya parang natatalanta ang puso niya. Ngayon lang may gumawa ng ganitong ka-espesyal sa kanya. Brusco at very masculine ang aura ni Miguel, kaya never niyang na-imagine na may romantic side pala itong itinatago. Ginagawa mo ba ito sa lahat ng babae? Tanong niya dito. Sa'yo ko palang ginawa ito. Halos paanas lamang na sagot nito. Mas lalo siyang kinabahan, pakiramdam niya ay may mga kabayong nagsipatakbuhan sa dibdib niya. Sa kanya palang ito ginawa ni Miguel. May ibig bang sabihin nito? Napakurap-kurap siya. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Pakiramdam niya ay napakapayapa ng lahat habang nasa ganoon lamang siyang posisyon. Hindi maipaliwanag ni Miguel ang damdaming lumulukob sa kanya habang isinasayaw si Almira. Waring nasabingit siya ng kung ano na di niya kayang pangalanan. Ang tanging malinaw lang sa kanya, malapit na siyang mahulog. At aminado siya, masaya siya sa tuwing nakikitang masaya si Almira. Parang pinapawi nito ang lahat ng stress niya at kung siya lamang ang masusunod, ayaw niyang matapos ang mga sandaling ito. Hindi niya naramdaman ang ganito sa kahit na kaninong babae. Kahit sa kakambal pa nito, hinagod niya ang buhok nito. Ayoko nang mawala ka pa. Pulong niya rito. Umawang ang ulo ni Almira
At pati nga lang tumingin sa kanya, nagtatanong ang mga mata nito habang tinititigan siya. Napakurap siya. Masyado pong maaga para matiyak ang tunay niyang damdamin para dito. Hindi pa siya ganoon kasigurado. Ang alam lang niya, espesyal ito sa kanya. Kung pag-ibig ito, hindi niya tiyak. Baka nagkakaganito lamang siya dahil kakambal nito si Alondre. Yes, hindi niya naramdaman ang ganitong intensity sa kahit na kanino, kahit kay Alondre pa. Ngunit iyon ay dahil hindi naman siya binigyan ng pagkakataon ni Alondre. Ayaw niyang magpaasa. Mas lalong ayaw niyang maglaro ng damdamin. Hindi siya gaya ng ibang lalaki. Ang tiyak lang niya, nasasaktan siya ng husto kapag umalis si Almira. Nagtatanong ang mga mata ni Almira. May ibig bang ipahiwatig sa kanya si Miguel? Gusto niya ng malinaw, pero ayaw niyang mag-initiate. Kung mahal siya nito, gusto niyang marinig yun mismo sa bibig nito. Pero wala siyang narinig na kahit na anong assurance dito. Sa halip ay tahimik lang nitong hinagot ang buhok niya. Ano to? Pinaglalaroan ba nito ang damdamin niya? Or dahil iniisip nitong siya si Alondre, kaya ginagawa siya itong substitute? Hanggang sa matapos ang gabi at maihatid na siya nito sa kwarto, ay wala namang ipinagtapat sa kanya si Miguel, kaya para siyang nangangapa sa dilim. Hindi malinaw sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng mga gestures nito. Pero siya, unti-unti ay nagkakaroon na ng ninaw ang nararamdaman niya para kay Miguel. She's falling in love with him. At hindi niya masisisi ang sarili dahil na kay Miguel lahat ng mga kategoryang hinahanap niya sa isang lalaki. Damn it. Masasaktan na naman ba siya? Aasa na naman ba siya sa wala? Ngayon pa lang ay kailangan na niyang sikilin ang nararamdaman para dito. Good night. I hope I made your day extra special. Halos paanas lamang nasabi ni Miguel kay Almira nang ihatid na niya ito sa kwarto nito. Para nagsisikip ang dibdib niya habang nakatitig dito. Ang gusto sana niya ay makasama niya ito buong magdamag, kaya parang nahihirapan siyang bitiwan ang mga kamay nito. Parang ganoon din naman ang nababasa niya sa mukha ni Almira, kung kaya't hindi na siya nakatiis pa. Naglakas loob siyang siilin ito ng halik sa mga labi. Nagulat siya na mainit itong tinugon ang kanyang halik. Tuluyan na siyang nag-init. Mapusok, nag-aalab at punong-puno ng pagnanasang inangkin niya ang mga labi nito. Ramdam niya, gaya niya, ay nanabik rin ito sa kanyang mga halik. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Hinila niya ito papasok sa kanyang kwarto. Damn, I've been longing to do this. Mahinang sabi niya dito. Muli niyang inangkin ang mga labi nito. Bahala na. Yun ang tanging nasabi ni Almira sa sarili. Habang buong init na tinutugon ang mga halik na iyon ni Miguel. Nawawala ang tapang niya ng mga sandaling iyon. Hindi niya kayang paglabanan ang nararamdaman. Tuluyan na siyang bumigay at hinayaang hubarin nito ang kanyang pajama. Kinakabahan siya at natatakot, and yet mas nanaig ang matinding init at pananabik na nararamdaman. Dumaing siya na gumapang ang mga labi nito sa likod ng kanyang kaliwang tenga. Humigpit ang pagkakayapos niya sa mga balikat ito. Ang tanging sigurado lang niya. Handa niyang ibigay kay Miguel ang lahat-lahat ng mga sandaling iyon. Napakagat labi siya. Para siyang nilulukuban ng kung anong espiritu ng mga oras sa iyon. Para siyang mababaliw na di niya maintindihan. Nakukuryente. Nakikiliti siya sa sensasyong idinudulot na ginagawa nito sa katawan niya. Miguel, kusang kumawala ang mahihinang mga daing sa kanyang lalamunan. Pinuhat siya ni Miguel at inihiga sa kama. Napaungol siyang muli na gumapang ang mga labi nito paibaba sa pagitan ng kanyang mga hita. Kusang umangat ang kanyang balakang at pumulupot ang kanyang mga binti sa balikat ito. Miguel, hindi na niya mabilang kung ilang beses niyang tinawag ang pangalan nito. Paulit-ulit niya itong binibigkas at mas lalo lamang nakakapaghatid iyon sa mga tenga ni Miguel ng kakaibang kiliti. Oh God, Almira, sambit niya habang patuloy niya itong inaangkin hanggang sabay nilang nalating ang suktulan.
Ilang sandali pa siyang nagtagal sa ibabaw nito. Pareho silang tahimik at waring nagpapakiramdaman lamang. Kumalas siya at pabagsak na nahiga sa tabi nito. Hinagod niya ang mukha nito. Hindi niya maipaliwanag ang kaligayahang nararamdaman habang nakatitig siya dito. Damn, ito yata ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Ang nakilala niya si Almira. Tinitigan niya ito. Hindi na yata siya makakakita pa ng babaeng mas maganda pa rito. At bagamat iisa ang hulma nito sa kakambal nitong si Alondre, para sa kanya ay mas maganda na si Almira sa paningin niya. Mukha itong Diyosa na bumaba mula sa kalangitan. Muli niya itong hinalikan sa mga labi. Ang saya-saya niya. Ngayon lamang niyang naramdaman ang ganitong klase ng kaligayahan. Mahal ko ang lalaking ito, nasabi ni Almira sa sarili habang tinutugon ang mga halik na iyon ni Miguel. Hindi na lang ito basta libog ng katawan dahil lumipas na ang init na nararamdaman niya. And yet, hindi pa rin siya nagsasawang halikan ito at paulit-ulit nadamhin ang init ng mga labi nito. Ngayon lang siya naging ganito kasigurado sa buong buhay niya at hindi niya alam kung dapat ba niyang ikatuwa ang realization niyang ito. Hindi naman kasi siya assuming. Alam niyang sex lang ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Miguel. No more, no less. Pero para sa kanya, iba na ito. At alam niyang kaakibat ng damdamin niya para dito ay ang sakit na naghihintay sa kanyang kapalaran. Hindi lang pamilya nito ang makakalaban niya kapag nagkataon. Babalik na ako sa kwarto. Baka magising si Paula at makitang wala ako. Sabi niyang tumayo na at mabilis na dinampot ang kanyang mga kasuotang nagkalat sa sahig. Nangangatog ang kanyang talampakan habang isinusuot ang mga iyon. Hinila siya ni Miguel pabalik sa kama. Hindi ba pwedeng tabi na tayong matulog? Total, mag-uumaga na rin naman. Parang batang hiling nito sa kanya. Napatitig siya dito, tsaka huminga ng malalim. Hindi pwedeng palagi siyang pamigay. Hindi niya dapat sanayin ang kanyang sarili sa piling nito. I'm sorry, pero ayoko mag-isip ng masama si Paula kapag nalaman niyang dito ako nagpalipas sa magdamag. Sabi niya dito, hindi na siya pinigilan pa ni Miguel. Tahimik na siyang lumabas ng kwarto nito. At ewan kung bakit pumapatak ang luha niya habang nahihiga sa kama. Niyakap siya ni Paula. Hindi siya maaaring maging ilusyonada. Hindi siya maaaring umasa. Dapat malino sa kanyang lahat. At ngayon pa lang ay kailangan ihanda na niya ang kanyang sarili na isang araw matatapos rin ang lahat ng ito at babalik siya sa dati niyang buhay. Hindi maalis ang ngiti sa mga labi ni Miguel nang magising kinabukasan. Masayang masaya siya at di niya kayang pangalanan ang damdaming nararamdaman. Ang tanging tiyak lang niya, si Almira ang source of joy niya. Extra special ang naging pagtrato niya kay Almira ng mga sumunod na araw. Tuwing umaga ay inuutusan niya si Rex na mag-deliver ng mga bulaklak para iyon ay mabungaran ni Almira pagising nito. Never niya pang ginawa ito sa ibang babae, kahit sa mga nakarelasyon pa niya. Wow, Mami! Boyfriend mo na po ba si Tito Miguel? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Paula. Nakakahalata na ako. Everyday may pa-flower siya at may pa-chocolate Tapos maaga na siyang umuwi ngayon. Pansin ko. Ang dami mong napapansin. Nakangising sita ni Almira sa anak. Ngunit sa totoo lang ay kinikilig siya. Hindi niya alam kung sino ba siya para kay Miguel. Ngunit sabi nga, actions speak louder than words. Kaya ipinagpapalagay na lamang niyang espesyal rin siya para dito. Gaya ng nararamdaman niya. Nahihiya siya magtanong, baka kasi mapahiya lang siya. Pero talagang kapansin-pansin ang kakaibang pagtatanggi nito sa kanya ngayon. Pinubusog rin siya nito ng kung ano-anong mga masasarap na pagkain. Madalas rin ay lumalabas sila na silang dalawa lang at halos hindi pa ito nakakalayo ay tinatawagan na siya para kamustahin at kung ano ang gusto niyang kainin. Ni hindi niya naisip na ganito kalambing si Miguel. Masyado siyang pampered. Baka masanay ako ng ganito. Sabi niya
nang uwian siya nito ng malalaking alimango at sugpo. So, ano naman kung masanay ka? Tanong nito habang nakamasid sa kanyang pagkain. Ipinagbalat pa siya nito ng sugpo at alimango. Mabuti nga masanay ka para hanap-hanapin mo ko. Yun na nga eh, ayokong hanap-hanapin ka. Paano kung bigla na lang matapos ito? Sabi ni Almira, nag-angat ito ng mukha. At sino namang may sabi sa iyong matatapos ito? Nangatal ang kanyang mga kamay na may hawak na sugpo. Anong ibig sabihin ni Miguel? Na forever na silang ganito? May pait sa mga labing napatawa siya. Hindi ba ginagawa lang naman natin ito para galitin ng papa mo? At sa palagay mo, yung mga nangyayari sa atin, part pa rin yun para inisin ko si papa? Yun ba ang akala mo? Ewan kung bakit parang nainis si Miguel sa sinabi niya. Ramdam niya iyon sa tono ng pananalita nito. Iniisip mo bang naglalaro lang tayo ha, Almira? Hey, bakit ka ba nagagalit? Hindi naman malino sa akin kung anong papel ko sa buhay mo. So kahit kanino, basta mo na lang ibibigay ang katawan mo, ganun ba yun? Inis na tanong nito sa kanya. Mabilis itong tumayo at pumasok ng kwarto na para bang nagmamaktol. Yamot na sinundan niya ito sa kwarto nito. Anong gusto mong gawin ko? Mag-assume ako? Clueless ako sa kung ano bang meron tayo, Miguel. Hindi pa ba sapat yung mga pinapakita ko sa iyo? Tanong nito sa kanya. Natigilan siya at napakulap. Ibig bang sabihin, hinalikan siya nito at siniil ng halik sa mga labi. Nawindang siya and yet tinugon niya ang mga halik nito ng buong pagmamahal. Ibig ba nitong sabihin ay sila na ni Miguel? Mahal rin ba siya nito na gaya ng nararamdaman niya? Bago pa mauwi sa kung saan ng paghahalikan nila ay tumunog ang phone nito. Nakita niya ang pangalan ni Eliza sa screen. Mabilis iyong sinagot ni Miguel. Hello, Eliza? Miguel? Walang nagawa si Almira na magpaalam sa kanya si Miguel. Bagamat nagsaselo siya kay Eliza ay ayaw naman niya itong kinokontrol, lalo pa at ayaw rin niyang ginagawa ito sa kanya. Isa yun sa mga dahilan kung bakit tinabangan siya kay Paul. Masyado ito naging controlling to the point na gusto niyang malaman ang bawat galaw niya. Kaya hindi siya mapakali na pangatlong araw na ay hindi pa rin umuuwi si Miguel at tuwing tinatawagan naman siya nito ay palagi nagmamadali. Ni hindi kinikwento sa kanya kung anong nangyari kay Eliza at bakit kailangan nitong puntahan sa Quezon Province. Pang-5 araw nang umuwi si Miguel, halatang pagod na pagod at puyat. Kaya di na muna niya ito inabala. Umalis siya para mag-grocery. Balak sana niya itong surpresahin sa bagong luto na natutunan niya sa panonood online. Kasalukuyan siyang nagbabayad sa counter nang bulabugin siya ni Paul. Akala mo siguro natakasan mo na ako, ano? Nakangising tanong nito sa kanya, napatingin sa pinamili niya. Kailan ka pa natuto mag-grocery? Simula na magkaanak ako. Inis na sagot niya. Hinawakan nito ang kamay niya. Mabilis niya iyong ipiniksi. Kapag hindi mo ako tinigilan, ipadadampot kita sa security guard. Banta niya dito. Wow! Ang tapang mo na ngayon. Palibhasa, may mayaman nag-aalaga sa iyo. Sabi nito nang uuyam ang mga mata. Baka naman pwedeng maambunan ng grasyang tinatamasa mo ngayon. Sabi nitong lumuwag ang pagkakangiti. Balita ko, isa ring Stevenson ang sinasandalan mo. Napaatras siya. Hanggat maaari ay ayaw niyang ma-involve si Paul sa buhay niya ngayon. Mas lalong ayaw niyang guluhin nito si Miguel. Matagal na tayong tapos. Kaya kung ano man ang nangyayari at ginagawa ko sa buhay ko, labas ka na doon. Yamot na sabi niya dito. May anak tayo. Kaya kahit pagbalik-baliktarin mo ang mga nangyayari, hindi maitatanggi na ako ang ama ng anak mo. At gustuhin mo man o hindi, parte ako ng buhay mo. Ang kapal na mukha mo. Nangangalaiting sabi niya dito. Pinagsisihan niyang hindi siya nagpasama sa kanyang mga bodyguards. Hindi naman kasi niya akalaing magpapakitang lalaki ito. At paano nito na lamang nandito siya?
Minamanmanan ba siya nito? Matagal na tayong tapos at wala na akong pakialam sa'yo. Kaya sana, tigilan mo na rin ako. Itinulak niya itong palayo sa kanya. Almira! Hahabulin sana ni Paul si Almira, ngunit nakita siya ng security guard at mabilis siya nitong nilapitan. Bossing, kinakausap ko lang asawa ko. Sabi niya sa malaking security guard. Nilingon nito si Almira. Napakamot siya sa ulo dahil halatang takot na takot ito habang naglalakad ng matulin. Asawa ba ka mo? Hayun, at takot na takot sa iyo yung magandang babae. Anang Sekyu, tinignan siya mula ulo hanggang paa. Tsaka, mukha namang malayo maging asawa kayo nun. Inis na itinulak niya ang security guard. Bakit? Anong palagay mo sa akin ha? Napipikong sabi niya dito. Binunot ng security guard ang baril nito. Napangisi siya. Itinaas niya ang mga kamay bilang senyales na hindi siya manlalaban. Kayo naman sir, hindi na kayo mabiro. Sabi niya dito, pero nanggagalit ang kanyang damdamin dahil natakasan na naman siya ni Almira. To be continued.